Asenso, merong hindi, may mabagal, may mabilis. Same word that we're going to live with this 2024. But sa umagang ito, I really want to give you, ano bang mahalaga sa isang bagay na paulit-ulit? Diba? Paulit-ulit lang po yan. We don't have any choice. Ibig sabihin ng paulit-ulit, ibig sabihin, we're going to face it. Hindi po meaning rewind. Okay? So, paulit-ulit tayong mabubuhay, magtatrabaho, we will really feel the needs inside and outside us. So, ano nga ba yung mahalaga sa tao? Yan po yung kailangan alam natin, di po ba? So, di ba dapat mahalaga ay yung malapit ka talaga sa Diyos. You're on fire always. Kasi despite of having the kind of things surrounding us, ay ano nga ba talaga yung dapat na steadiness that I have in myself? Para kung may nagbabago, hindi ako nagbabago. Di ba? Kasi kung magbago man yung buhay mo at maging mayaman ka, hindi ka pa rin magbago. Maka-Diyos ka pa rin. No, hindi ka pa rin matapobre. Di ba? Hindi ka mayabang. So what is that? No, kung meron man magbago, kung magkagera man sa iba-ibang bansa, ganun pa rin, you're still composed. No? Nagsisimba ka pa rin, nagdadasal pa rin sa Diyos. So ano nga ba ang mahalaga para tayo ay mabuhay ng patuloy sa isang lumang mundo na naman talaga ay, well, this is the very first Sunday, really, I really want to say this. Kasi, well, maganda po sa isang tao, you will live consistently with what you believe. No, talagang, kahit anong nangyayari, ay marami po ako nakita sa Bible, of course, especially si Paul, kahit anong situation, nakita ko rin po sila Daniel, kahit nagbago yung kanilang environment, pero they never change in their devotion to God. Di po ba, nung sila'y na-captured, dinala mula sa isang bansa nila at dinala sa ibang bansa, pareho pa rin. They were looking to worship the Lord and they were praying during the time. Di ba si Daniel, kung 3 beses siya nananalangin, 3 beses pa rin nananalangin doon sa ano. So hindi nagbago talaga yung drive. No, di ba? Kahit nung mayaman sila doon sa lugar nila, naging mahirap sila doon sa place of captured, pero pareho pa rin. Nang yung 3 kaibigan niya, di ba? Devoted pa rin. So, gaano ba kasarap yun na the environment will change, no? People will change, the situation will change, pero you will never change in God. Hindi ka magbabago sa iyong debosyon sa Diyos. Di ba yun ang masarap? Sabihin nyo nga, masarap. Yes, of course, this morning, kung merong dapat baguhin at kailangan baguhin at pagibayuhin ay ang ating passion sa Diyos. Pag sinabi po nating passion, well, of course, bakit nasa discipleship ako? Parang mali. Did you get my, yeah? Of course. Tama ba, nak? Did you get it? Okay. Kasi wala akong word discipleship sa sermon ko eh. Okay? Well, my topic now is passion for God. No? Yan po yung topic na gusto kong tingnan natin. Pag sinabing passion, this is about gigil, alab. Okay, never mind. Pakinggan nyo lang po ako, sundan nyo ako. I do believe that you can really get this. Okay? So, pag sinabi po nating passion, ito po yung alab. Pag tinagalog natin gigil, no? Pag tinagalog natin silakbo, sigasig. Ibig sabihin, yan yung alab mo sa Diyos, gigil mo sa Diyos, sigasig mo sa Diyos. Pag ang tao, ganyan ang kanyang kalooban, kahit maraming magbago, hindi siya magbabago. Yung iba kasi, sa labas ng gagaling, yung tinatawag nating gigil, kaya ang tawag doon ay excitement. Pag maraming pera, excited siya kay Lord. Pero pag walang pera, patay. Wala siya kay Lord. Ang ibig sabihin nun, nanggagaling ang yung enthusiasm, nanggagaling ang yung lakas, nanggagaling sa labas. Hindi mo ito natitreasure from the Lord. When we say passion, this is a deep desire, extreme excitement, and long love. Pag sinabi nating passion, di po ba? Sinabi po yan ni Paul sa mga Kristiyano sa Romans, yan may read, in Romans 12:11. Sabi niya, do not be slothful in zeal, be fervent spirit, serve the Lord. Sabi niya sa Tagalog, huwag maging tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Sabi niya, maningas sa espiritu, well, of course, the human spirit, kailangan maging mainit ang espiritu natin, sabi niya, at maglingkod
sa Panginoon. Well, makikita natin, ang tawag po dyan, ang ibig sabihin ni Paul dyan, yung tinatawag nating enthusiasm or passion na meron tayo still for the Lord. Well, kapag sinabi nating passion, ito yung dapat na laging maalab, laging nandyan, kasi maraming nagbabago sa paligid, maraming replay, maraming same. Pero marami rin hindi nagbabago yung sitwasyon mo. Minsan may problema ka. Di ba? Minsan wala ka namang problema. Minsan may mga challenges ka, minsan may mga blessings ka, may mga material ka. But then again, kung dyan nanggagaling yung pagbabago ng buhay mo, ay wala pa. Ibig sabihin, you are just being, na-excite ka lang at napoprostrate ka lang galing sa labas. But never really stagnant, or never really, rather, hindi ka talaga steady inside from the Lord. Well, when we talk about passion, and passion is lacking, we tend to fall into a routine, habit, and tradition. Kaya maraming tao nagsasawang magsimba kasi hindi na siya excited. Nagsasawang manalangin, nagsasawang magbasa ng Biblia kasi wala yung passion. Nanggagaling sa labas kasi iba na yung kasama. Pag iba na yung life group, pag iba na yung ka-fellowship, hindi na siya magana kasi nanggagaling sa ka-fellowship niya yung kanyang excitement. No, kapag iba yung preacher, ayaw magsimba. Kasi nanggagaling sa preacher, yung kanyang, sa uri ng nangangaral, yung kanyang excitement. Wala sa loob. Kapag ang tao ay nasa loob, magiging, sabi nga, steady and consistent ang kanyang pamumuhay. Well, gigil, alab, silakbo. Ito ang rebuke ni Lord sa 3 simbahan when I heard in Revelation, when we say simbahan, mananampalataya. Alam niyo bang nirebuke sila ni Lord? 7 yung simbahan na yon, pero 3 of them was rebuked by the Lord. It's because of apathy. Dahil wala na po yung passion sa kanila. Let me say this. Tingnan natin. Nawala sa kanila ang maalab na paglilingkod, ang maalab na paggawa para sa Diyos. They lost that. At sa pagkawala noon, makita natin, tingnan natin yung 3 churches. Una, the church in Ephesus, rather. Ang sabi niya dyan in Revelation 2:1, the church in Ephesus, sabi niya, isulat mo ito para sa anghel na nagbibigay sa iglesia sa Efeso. Sabi niya, nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Sabi ng verse 4, tatalon ako sa verse 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang inyong pag-ibig sa akin ngayon na hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ganun kainit. Hindi na siya ganun kaalab. Sabi ng Diyos, ito yung ayaw ko. Sabi ng Diyos. Direct, the Lord is saying what was He felt ano talaga yung kanyang naramdaman sa mga simbahang ito. Well, we don't have the difference with the Church of Ephesus and the Church of Baluco, the BCCM. Kung ganito rin ang ating magiging damdamin at wala na yung dating pag-ibig, sasabihin din ng Diyos, ito ang ayaw ko sa inyo. Diba? And then the church in Sardis. Look at the church in Sardis. What's the problem with God? Sabi nga, ibinukas ng Diyos sa kanila. In Revelation 3:1, ang sabi niya, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe na may 7 espiritu ng Diyos at may hawak ng 7 bituin. Alam ko ginagawa ninyo. Maraming nagsasabi na buhay ang pananampalataya niyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Sabi niya dyan, walang passion, walang gigil, walang alab. So the Lord is addressing Himself, hindi siya nasisiyahan sa ginagawa ng mga tao niya, mga tinubos niya, mga pinagarian ng kanyang bugtong na anak. Sabi niya, hindi na kayo kagaya ng dati. Sabi niya, sa mga taga-Sardis, para kayong patay. Ibig sabihin, walang buhay ang pananampalataya. Sabi niya, nagsasabi buhay na buhay ang pananampalataya niyo sa akin, ngunit ang totoo, para kayong patay. And then, the church in Laodicea. 3 po yan. Anong sinabi in Revelation 3:14? Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Sa anghel kaya sa atin dito, ano kayang binibilin? Di po ba? Opo, totoo po yan. Lahat ng simbahan may mga anghel. Minsan na pong may mga nakita rito na bukas ang mata. They really worship with us. Kasama natin silang nagsisimba. Hindi lang dito, of course, with other churches. We don't brag with that. Totoo po yun, kahit sa ibang simbahan. Pero dito sinabi sa Laodicea, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. In verse 15 to 16, alam ko ginagawa ninyo.
Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo na lang o kaya mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Again, wala nang alab. Ano bang reklamo ng Diyos sa kanyang mga anak? Anong reklamo niya? Sabi mo sa katabi mo, walang gigil. Wala nang sigasig. Di naman siya nagre-reklamo sa kanila ng ibang bagay. Tingnan natin, kaya sa BCCM, ano kaya ang reklamo sa iyo? No, sabi mo sa katabi mo, sa iyo, ano kaya reklamo ng Diyos sa iyo? May reklamo ng Diyos, di ba? May reklamo. Sa palagay mo, gigil ka pa ba? Di ba? Napakaganda. Dapat po kung nabubuhay tayo, kahit ilang taon pa, yan ang hindi dapat mawawala. That's why this is the message that I got in this. Kung titingnan po natin when we talk about passion, yan po ang inireklamo ng Diyos sa bawat simbahang ito, sa tatlong simbahan na to. Mamaya makikita natin bakit nawala yon. Bakit nawawala ang passion sa isang mananampalataya? Posible pala, kasi church ang in-address Big sabihin, they were all believers. Ngayon, tingnan muna natin, bakit ito hinahanap ng Diyos? Ano bang halaga ng passion? What is passion? Tingnan natin doon sa mga great na nabuhay. When defined passion, this is about sigasig, gigil, alab. No? At sabi nga, apoy na nagpupus sa kanilang drive. What is passion according to the greats? Sabi niya dyan, when we talk passion according to the greats, well, when we say passion, alab, gigil, often, madalas separate success and failure. Pag sinabi nating passion, madalas niwalay niya ang mga nagtatagumpay at mga nabibigo. Sino yung mga nabibigo? Yung walang alab, yung walang sigasig. Sino may nagtatagumpay? Siyempre, of course, yung maapoy. Ang sabi po ni Ferdinand Fox, sabi niya, the most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Sabi niya, ito yung matindi na gagawa. Sabi ni Ferdinand, sabi niya, the most powerful weapon on earth. Hindi po yung mga nangyayari, kundi yung human soul inside. Na merong ano? Na merong fire. Na merong apoy. Na merong gigil. Na merong alab. Kaya, then, ang gaganda po ito sinabi, si Helen Keller, isang bulag. Di po ba? American author and educator who was blind and deaf. No, bulag na. No, bingi pa. Hindi po yun inborn. Na-aksidente lang po siya at nagkaroon siya ng sakit. Sabi niya, life is either a daring adventure or it's nothing. Anong ibig sabihin? Kung wala ka lang din namang pagpupursigi sa buhay, para ka ring wala. Sabi niya, kung wala kang pinagpupursigihan, isa ka ring kawalan. Wala. Tapos sabi ng German philosopher, si Georg Wilhelm Friedrich, sabi niya, Hegel, sabi niya, nothing great in the world has been accomplished without passion. Magagaling po mga taong ito na nagsalita. Tested by experience, marked by their success. Sabi niya, nothing great in the world has been accomplished without passion. Kaya marami po average lang. Marami kasi nasa mediocre stage, walang passion. Sabi niya, walang dakilang matatapos sa mundong ito kung walang alab at sigasig ang paggawa. Fire on the inside affects everything on the outside. Yan ang ibig niyang sabihin. Sabi ni William Ward wrote, sabi niya, enthusiasm and persistence can make an average person superior. Indifference and lethargy can make superior person average. Anong ibig sabihin? Ang taong masigasig at puno ng apoy, sabi niya kahit average person lang, lalo na tayo, nasa average situation lang naman tayo na pagkatao, di ba? Sabi niya, can make an average person superior. Mas aangat ang taong yon kahit average lang siya. Kapag merong passion or enthusiasm. Indifference, yung kawalan ng pakialam, para kang patay, lethargy, can make kahit mahusay ka pa, kahit magaling ka pa, sabi ni William Ward, babagsak ka sa tinatawag nating average person. Ganyan kahalaga yung tinatawag nating passion.
Kaya kung meron akong pagbubutihin sa taong ito at sa darating pang mga taon, yung lagi kang maalab at masigasig sa ginagawa mo. Dahil kung papatik-petik ka, kahit mahusay ka, average ka. Pero kahit average ka, pero patay ang patik-petik-petik, napakapuno ng apoy at alab ang ginagawa mo, you will be superior. Lahat ng niniwala doon, say amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang petik. Kaya lang mamaya may problema di ba? Paano ka ko di magiging petik? Saan ko kukunin yan? Saan ko kukunin yung alab na yan? Alam niyo po ba, sabi nga, hard works beats talent when talent doesn't work hard. Kasama sa sinabi ni William Ward, sabi niya, hard works beats talent. And when talent doesn't work hard. Kaya kahit talentado ka pa, kung hindi ka naman masigasig, talong-talo ang talent mo ng isang average person na masigasig kumilos. Lahat ng niwala doon, say amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang petik. Kaya lang, how can I make myself? Ang problema, hindi ikaw ang gagawa niya. For you not to be petik. Sabi ni Albert Einstein, isang taong napakatalinong nabuhay. He said, I have no special talents. Look at that. Personal confessions. I am only passionately curious. Wala naman akong talento, sabi niya. Pero sabi niya, maalab lang akong mang-alam, mag-isip, at magsuri ng maraming bagay. That's why he was so great. Masigasig siya. Pero wala naman, masyadong talent, sabi niya. Sa kanila, when we say passion is a difference maker. Kaya kung gusto mong, sabi nga, umangat sa ginagawa mo, sa paglilingkod mo, sa anumang endeavor na sadyang itinawag ng Diyos para sa iyo, dapat ang isang bantayan mo ng consistent, ng palagi, ay yung hindi nawawala yung apoy na yan na nasa loob mo. Lahat na niwala din, say amen. Bakit? It is the fuel that mobilizes warrior to rush to battle. Sabi nga, ito'y gasolina para paandarin ang mga mandirigma, para pumunta sa gyera. Ang alin? Ang passion. It motivates scientists to find new cures. Ito raw ang nagmumotivate sa mga scientists para magdiskubre ng bagong gamot. Bagong panlapat. Ang ano? Passion. Move athletes to train. Ito raw yung nagpupush sa athlete para sila lalo pang magsanay, magpagbuti ng kanyang pagsasanay. Ano yun? Passion. To win. Sustain people like you and I to reach goals as we go through life. Yan ang magsusustain sa iyo kung meron kang gustong marating. Ang alin? Ang passion. Passionate people are willing to do whatever it takes. Willing to make sacrifices for whatever their heart passionately beats for. Yan ang mga passionate, itataya ang lahat. Have you seen people in the Bible who really pay it all? Pero hindi kayo makakakita sa mga taong passionless ng mga ganon. Hindi ka tataya, hindi ka magsasakripisyo. Well, ang tanong, Pastor, potential ba akong maging passionate? Ang bawat isa ba sa atin ay potential na maging passionate? Alam niyo po ba, itong magandang balita. We were created with the ability to be passionate. Kasi, diniprive ka ng Diyos kapag hindi ka ganyan. Ibig sabihin, lahat tayo, pati yung katabi mo na yan, ng palungkot-lungkot parati. Di ba? Yung walang kabuhay-buhay parati. Wala kang karbuhay. Wala kang makapanggaligit ka, wala kang lagi. Pati yan. Nino man yan. Meron kang potential from the Lord to really be passionate. Lahat tayo, kasi walang pinagdamutan nito. Walang diniprive ang Diyos nito. Alam niyo po ba, passion has nothing to do with age? Kaya minsan, di natin maintindihan, may nag-graduate 75 years old. Minsan naman, namamali ko yun, ba't ngayon ka lang nag-aaral? Baka naman may dahilan talaga, pero gusto niyang matapos at the age of 75, natapos siya. Di po ba? Minsan man, magsigasig at the age of 75.
Passion has nothing to do with personality. Hindi pwede sasabihin mo, introvert kasi ako. Yan ang mga ali-alibay nyo eh. Ko kasi masayaing tao. Lagi ko mo kasing tahimik. Uy, parang tinatanggap mo, wala kang kwenta. Ba't yan ang dahilan mo? Wala, hindi yan nakukuha sa personality. Hindi yan nakukuha sa temperament. You do not have to be an extrovert to be passionate about something or someone. Every single one of us were born with God-given sense of passion. Yan ang tatandaan natin, wag natin kakalimutan. Wow, pwede palang maghalap ito si Roberto. Pwede palang maghalap si Alberto. Pwede palang maghalap kung sino mang dindo at dinda. Sino mang pangalan at sino man kayo dito ngayon. Pwede palang maghalap. Hindi man pala pwede na palang wala lang akong kabuhay-buhay. Nakakasama na ba kayo ng walang kabuhay-buhay? Parang wala ka ring buhay? Sorry to say, pero hindi po pinipili sa daigdig na to yung walang kabuhay-buhay na makasama. The most passionate people in town ought to be the people of God. Lahat ng people of God dito say amen. So dapat ikaw yun. The most passionate people in town ought to be dapat na maging maalab sa buhay at pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, kanina balikan ko yung word in Romans 12:11, never be lacking in zeal. Huwag kayong magkulang sa apoy, sabi niya, sa alab, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Manatiling maalab ang inyong spirit in serving the Lord. Kaya lang, ito po problema. Siguro marami tanong natin, paano ko naman papagliabin ang aking spirit? Oy, bro, you can't do that. Mamaya makikita natin. Alam niyo po, when we say zeal is another word for enthusiasm for passion. Di po ba? Or passion. Zeal is just another word for enthusiasm or passion. This is how we were supposed to live. Jesus promised. Kaya po sinabi ni Jesus, hindi po siya nagbigay ng Espiritu Santo sa mga banal at sa mga naligtas. Para lang Para lang malungkot at lagi kang nandyan na walang kabuhay-buhay. That's not the Christian sabi nga, manifestation. Ang sabi ni Lord in John 7:38, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay wala sa puso ng sumasampalataya sa akin. Sino yun? Ang sabi niya, dadaloy ang sino yung tubig na nagbibigay buhay? And that is His Spirit. Kaya napaka-unparallel ng idea. Sinabi mong mayroon kang Holy Spirit pero lagi kang malungkot. Mo sa katabi mo, masaya ba siya lagi? Na yung pagdalanan mo, ama. Katami dadalanan ni Espiritu Santo. Lagi kang malungkot sa buhay. That's a life of passion. God designed and He desires for you and I to stay passionate. Not just occasional passionate. Not just sabi nga timely passionate. But consistently, sabi nga, stay passionate. Manatiling passionate. Tingnan natin ngayon. So, pastor, ano ba yung passion na yan na pinagsasabi mo? Let's see this characteristic and learn. Paano ito mapapasayo at mananatiling sayo? Tingnan natin, obserbahan natin. Ilang observation when we talk about passion? Una, ang passion ay hindi passive. Passion is not passive. When we say passive, ganito. Pag naririnig nyo po, hindi ko alam kasi Tagalog. No. Pag sinabi nating passive, is defined as lacking in energy or will. Yan ang mga taong passive. Wala kang energy. May kilala ba kayong ganon? No, walang energy magsimba. Walang energy manalangin. Walang energy magbasa ng Biblia. Motionless, passive. Idle, uninvolved, and disinterested. Ang tawag po dyan, passive people. Ibig sabihin, dahil sa passion, ang tao nagiging masigasig o masipag. Dahil sa passion, ang tao nagiging mapursigi. Kaya tanggalin mo ang passion, wala siyang sipag, wala siyang tiyaga, wala siyang pagpupursigi. And that's how passion really very important. That's why when we talk about passion, this is not passive. Kapag may passion ka, lagi kang may gagawin at magpupursigi ka sa iyong ginagawa.
Lahat ng niwala doon, say amen. May I repeat this? Kapag may passion ka, lagi kang may gagawin at magpupursige sa iyong ginagawa. Kaya kung wala kang ginagawa at wala ka pa rin pagpupursige, that is a question of passion to God. Tanong yan ng passion mo, baka ikaw na yung church sa Efeso, sa Sardis, at saka sa Laodicea. That's why when we talk about passion, hindi ito passive. Pangalawa, when we talk about passion, sabi niya, ang passion maaaring mawala. Passion can be lost. Nawawala pala siya. Aba, kailan mo ba nakitang masigasig ang katabi mo? At kailan mo siya nakitang walang kasigasig-asig? Ibig sabihin, lost and found. Minsan, baka nandyan, at minsan wala. Kaya nga po, pinrich ko na to para maintindihan natin, gaano ba kasarap mabuhay na nag-aalab ang Diyos sa kalooban mo? Ang pananampalataya mo sa Diyos. Bakit ito nawawala? Makinig po kayo mabuti. Balikan ko yung 3 simbahan. Bakit ito nawawala? Bakit ala kang gana kang Lord? Ala kang ganang manyimba, ala kang ganang manalangin, ala kang ganang makipag-fellowship. Wala. Tingnan natin. Anong dahilan? Balikan natin the church in Ephesus, the Sardis, and Laodicea. Anong dahilan ng pagkawala ng passion nila? Let me read in Ephesus. In Revelation 2:5, alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Nawawala talaga Kasi may karanasan na sa Biblia May nananamlay talaga Ba't di mo timtiman yung, awakan mo yung kamay ng katabi mo kung mainit-init siya o malamig-lamig? Sabi niya, alalahanin niyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. The passion subside. Sabi ng Lord, eto ang dahilan. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo. Kasalanan pala ang pumapatay sa apoy na naglalagablab dyan sa iyong espiritu at kalooban. Lahat ng niwala doon, say amen. Kaya pala wala akong gana, wag mo nang sisihin yung life group leader mo na walang kabuhay-buhay na kagaya mo. Nakopang karakalasis yan. Imetong mo palang dahilan, mapangawa kang kasalanan. Sabihan niyo wari po, sabihan niyo po pareho matay tang magpakanta, langgana. Sinisiye po itang mata ng Eric. Nahalang ka balo-balo kayong passion mo. Di ba? Ang daming pinagbibintangan. Look at this. Anong pinagbintangan? Anong nakita ng Diyos ng dahilan? Bakit sila nanamlay? Kasalanan! At gawing muli ang dati inyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Kaya retang aliwa. Kaya yung iba wala na pong liwanag. Ang taong nawawala ng gigil, nawawala din ng liwanag. Anong dahilan? Kasalanan. Pwede mo tanungin muna sandali katabi mo. Sa palagay mo ikaw, kung nalulungkot ka at nawala ng apoy, anong dahilan? Pastor? Bagay, mahilig yung pagbintangan dito. Di ba? Pinatamlay o pinatay ng kasalanan ng apoy ng pananampalataya nila sa church sa Ephesus. Ano kayang pumapatay sa pananampalataya at apoy ng pananampalataya ng mga taga-BCCM Church? Wala pong pagkakaiba. Kasalanan. Kaya anong gawin? Tigilan, pagsisihan, talikuran ang kasalanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos para doon. Hindi pwedeng mag-aalab-alaban ka lang dito kasi di tatagal. Pag fake ang passion mo, hindi tatagal. Pag fake. The church in Sardis, Revelation 3, gumising kayo at pasiglayin ang natitira niyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Look at that word.
Look at what God is saying to this church. Gumising kayo at pasiglayin ang natitira ninyong pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, may natitira ka pa ba? Di ba? At least kung may natitira pa, sabi niya, dahil nakikita ko ng magawa nyo ay hindi ganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalanin nyo mga aral na tinanggap ninyo, sundin ninyo mga yon. At ito ang dahilan, bakit may konti na lang natitira at mamamatay-matay na, sabi niya. Pagsisihan nyo ang inyong mga kasalanan. Ano dahilan? Anong tinuturo ng Diyos sa kanila na dahilan? Kasalanan! Oy, may I say it again. Mga kapatid, hindi po gumagawa ng kasalanan para sa iyo. Do you understand that? Ikaw ang gumagawa ng kasalanan sa sarili mo, hindi ako. Kaya hindi kita pinalulungkot, hindi ko pinapanapanlay ang pananampalataya mo because I don't do sin for you. Sinong gumagawa ng kasalanan mo? Di ikaw. Bakit sila nanamulay at malapit ng mamatay ang kanilang pananampalataya? Anong dahilan? Anong sabi ng Diyos? Di faith. Di sin. Kasalanan. Wala pong ibang tinuturo ang Diyos. Look at this. The church, pinatamlay o pinatay ng kasalanan ng apoy ng pananampalataya nila sa church sa Sardis. So anong papatay sa pananampalataya? Apoy ng pananampalataya ng mga taga-BCCM. Hindi po ako papatay. Dahil hindi naman ako gagawa ng kasalanan para sa inyo. Ikaw ang gumagawa ng kasalanan sa sarili mo. For yourself. See? Kaya huwag na tayo magbintang ng kung sino-sino. Amen po ba? The church in Laodicea, in Revelation 3:19, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko, dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. When the word said, magsisi kayo at ituwid ang ugali nyo, may kasalanan nangyayari, may baluktot na kaganapan na nangyayari sa kanila. That's why God said, maling-mali ang ginagawa nyo. Anong tawag doon? Kasalanan. Pinatamlay o pinatay ng kasalanan ng apoy ng pananampalataya nila sa church sa Laodicea. So anong pumapatay sa apoy ng pananampalataya mo? Hindi po programa, I tell you. Hindi po panahon. Ang pumapatay talaga, kasalanan. Alam mo man o hindi, ang ginagawa mo na ito'y kasalanan. Automatic yan na nagtitake effect. Meaning, kung meron kasalanan ginagawa, tatamlay at mamamatay ang apoy ng pananampalataya ng Kristiyanong yun. Maging sino man siya. Maging sino ka man. Maski pastor pa. Mamamatay at mananamlay ang pananampalataya niya sa Diyos kapag ang kasalanan ay hindi naidil sa taong yon. Kaya kahit anong gimmick, kaya kahit anong banding, kaya kahit anong pakulo, hindi mag-aalab ang pananampalataya kung merong kasalanang hindi tumitigil. Nakasulat ba? Kaya ubus na pagkain nyo sa kakabanding. Di ba? Ubus na yung budget nyo sa kakaswimming. Kasi bakit? Hindi naman po banding ang problema at swimming. Ang problema, alamin mo, anong kasalanan niya, boy? Patigilin, pagsisihan. Dahil kahit pabanding-banding mo pa yan ng weekly, hindi rin yan aapoy. Bakit? Kung may kasalanang paulit-ulit na ginagawa sa kanyang buhay. Lahat ng niwala doon, say amen at palapakan natin ng Diyos. That's why, one cure, stop sinning. Tumigil ka. Kaya para general na lang, sabi mo sa katabi mo, maglubay ka. Wala ka nang sisisihin, no? Ay mo na pagsisihin yan. Hala na po kasi ito life group leader ko. Huwag mo nang sisihin kung umalis yung life group leader mo. Ikaw yan, boy. Ikaw may problema, boy. No? Huwag na kayo magsadong, kawawa naman yung pinagbibintangan nyo. Di ba? Tandaan mo ito, kapag wala ka ng gana sa simbahan, kapag wala ka ng gana sa life group, kapag wala ka ng gana sa Word of God, kapag wala ka ng gana sa prayer, kapag wala ka ng ganang sumimba at mag-fellowship, merong pumatay ng gana mo, ng alab mo. Ano yun? Di po ba? Kaya itana po mamarsalang aliwa. Ano sa Tagalog yun? Kaya wag na po tayo magbintang ng kung sino-sino. Di po ba?
masarap pong mabuhay sa mundong ito na hindi nagbabago kung nabubuhay tayong malinis. And that is what we call passion. Pangatlo, when we talk about passion, ang passion ay pwedeng mabaling sa ibang bagay. Passion can be misdirected. Gusto niyo po bang ipaliwanag ko pa ito? Tingnan niyo po, yung iba dati di naman kayo nagpupuyat. Ngayon, passionate kayong magpuyat, mag-games, mag-Facebook. Di ba? Misdirected passion. Alam niyo po, parang pare-pareho na yung passion natin ngayon, di ba? Passion sa kapangayabak, pagkagising, yung cellphone ko. Di ba? Parang pag naalis ng 1 minuto cellphone, mamamatay. Napaka-passionate sa cellphone ngayon ng tao. Di ba? Pagmasdan nyo sa bahay, tingnan nyo, pagmasdan nyo bahay nyo, puro kayo nagsi-cellphone. Napaka-passionate. Bakit? Anong nagsasalita dito? Passion can be misdirected. Anong sabi sa Romans 10:2? Totoo ba yan? Meron bang biblical basis niyan? Ako na rin ang makapagpapatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Yes, you can have that sigasig in serving God, but not according to the truth. Si Paul, meron siyang personal testimony na misdirected passion. Ang sabi niya sa Philippians 3:6, kung tungkol naman sa sigasig, sabi niya, yan yung passion, na pagsunod ko sa reliyon mga Diyo, inusig ko ang iglesia. Passionately wrong. Walang may pipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Passionately obeying the law. But he was sincerely and passionately wrong. Misdirected passion. Kaya sabi ko kanina, sino nga ba ngayon ang hindi passionate sa cellphone? Baka si Maring Aida lang siguro dito. Tsaka si Mang Memang. Dahil alanong kat-chat. Diba? Kayo mga naglalaro, gaano kayo ka-passionate maglaro hanggang hindi kayo matulog kahit hindi kumain? Kaya bukas makalawa, libo-libo kayo. May saltik ang utak nyo. Biro mo hindi ka matulog at di kumain? Passion ang tawag doon. Passion, kaya lang misdirected. Buri mo na yung buri talagang, pamari lang kayo. Makapal mura ka pa siguro. Kaya kakapasyon mo, mahal mura ka. Di ba? Misdirected passion. Pag hindi natin iningatan. Kahit hindi kayo matulog, kahit hindi kayo kumain. Kaya for us to check ang passion mo. Ito yun. Ano ngayon sa Diyos yung kinaiibangan mo? Ano ngayon sa Diyos kung meron ka mang kinaiibangan? Very good ba sa Kanya yan? Meron bang gantimpala kang asahan mula sa Kanya dahil dyan? Sige nga. Para ma-detect mo kung tama. Profitable ba yan sa'yo at one day that papalakpakan ka talaga ng Diyos? At hindi mamamatay ang pananampalataya mo? That's why passion. Makikita po natin, pag sinabi nating passion, pwede po itong maging misdirected. Di po ba? Sabi ko nga po, in my personal experience, pag binuksan mo Facebook mo, pag nanood ka ng reel, walang katapusan kahit yung nakatutok ng habambi, kakagisanan. Di ba? May pipindutin kang ganyan. Puro kamuritan pa mo. Di ba? Sinetap dang kamuritan, biro mo at suyakita, iniyakakit. Sasapukan sa likod siyang bagya, mo akit. Ika naman, naili kang kamuritan da. Di ba? Panulitan mo pa. Minukuyat siya mo saging, mo balo pupututan de. Kalokohan mo. No, sabihan mo kayong katabi mo, ika yan. Ulit-ulitan mo pa rin. O ngayon Papalwal de pa'y Chiquito, Dolphy, Redport, di ba? Penal venue ng Pilambesta, may ili kayo Bakit? Gusto ng cellphone maging passionate ka sa kanya kasi kumita. Di ba? Pangapat, ang passion ay pampasigla. Stimulus yan Kapag gaya na ka masigla, nandun kayo pababanggitan kapag hindi ka na maalab, well, let's talk about passion. Kapag wala nang alab, passion, bakit? Because passion ay pampasigla, stimulus, ang tawag nila dyan.
Passion energizes you. Yan ang nagpupus, nagpupropel. The opposite of passion is apathy. Ano yung apathy? Amete. Alam, pakialam. Ang kabaliktaran ng passion ay kawalan ng gana. Apathy never energizes anyone. On the contrary, it drains. But passion delivers a power-packing punch. It propels a person as they pursue their purpose. Ito yung kahit wala ng pera, gagawa ng paraan. Ito yung sabi niya, kahit merong ulan, gagawa pa rin ng paraan. Itong mayroong problema, may gagawin pa rin. Bakit? Ang tawag doon, passionate. Tingnan niyo yung mga hindi passionate. Yung lagi mong pantunan dahilan para ikagawa. Pero yung passionate, totoo po yun. Lagi siyang mag-aanap ng paraan para magawa niya yung isang bagay. Amen po ba? That's why when you do the right things, it is because of passion. When you do not do the right thing, it is because of passionless. Na dati mo namang tama na ginagawa, ngayon ayaw mo nang gawin. It's talk about passion. Ang passion ay gigising sa iyo tuwing umaga. Pananatilihin ka nitong nagsusumikap. Gumawa kahit ang resulta ay hindi ang iyong inaasahan. Ang tawag dyan ay passion. Inasahan. Ang passion ay siyang gigising sa iyo tuwing umaga. Pananatilihin ka nitong nagsusumikap. Gumawa kahit ang resulta ay hindi ayon sa iyong inasahan. Kahit hindi pa dumarating yung in-expect mong bunga. Ang passion ay magbibigay ng ibayong sigla at galak sa dati mong ginagawa. Kaya retang aliwan o bisan tutok-tok. Kasi bakit? Di ko alam. Yung iba siguro panlabas pa lang ang excitement, di pa panloob. Ang tawag doon, passion inside. Kasi ang passion hindi po siya panlabas. It's an inside power of God. Ini-instill niya sa bawat sa atin. Okay? Passion, it inspires others. It's contagious. Sabi ko nga po, walang gagaya sa mga mediocre. Ang sabi sa 2 Corinthians 9:2, dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong, ipinagmamalaki pa nga sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila, mula pa noong nakarang taon, kayong mga taga-Akaya ay handang magbigay ng tulong at ito ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Contagious. Napaka-passionate nilang magbigay. That's why yung ibang simbahan, nabalitaan nila, by that and through that, ginamit yun ng Diyos for them to be passionate in giving as well. Maniwala po kayo. Nung kayabe yung may mutya, eka maging generous. Ang passion na yung pinapakita ay makakapekto sa passion ng mga pinapahayagan mo nito. Ito po'y totoo sa ating workplace, totoo yan sa family, totoo yan sa church. Without enthusiasm, without passion, growth progress is an uphill battle. Sabi niya, kung walang sigasig, kung walang alab ang paggawa, ang pagsulong ng paglago ay pahirapan at labanan. O pahirapan na labanan. Kaya yung iba, hirap na hirap kayo mag-life group. Parang kailangan mo pang pumili. Hirap na hirap kayo mag-donuts. Diba? Kailangan nano-nano pang kabola-bolang sabihin sa inyo. Sabihin sa inyo. Bakit? Kasi wala sa loob. Nasa labas. Kailangan ini-excite ka lang lagi. Kasi bakit? Ang passionate people, hindi mo laging excite. Kasi bakit? Laging nag-aalab yan sa loob. Yan ang titingnan nyo kung wala nang gana ang tao. Kung walang sigasig, kung walang alab ang paggawa, ang pagsulong ng paglago ay pahirapan na labanan. This is an uphill battle. Sabi nga, hindi ka makapagpapasimula ng apoy sa ibang tao hanggat hindi ito naglalagablab sa iyong sarili. Kaya mga life group leader, you can never start a fire in your life group member without the fire in you. At kapag ito ay nag-init, kakalat ito na parang apoy. Diba? Diba yan ang mas maganda? Alam nyo, ito na po yung pinakamasarap na estado ng mabuhay sa mundong ito na hindi nagbabago. Na nandyan pa rin yung masama, nandyan pa rin yung mga aasenso, nandyan pa rin yung mga gera. But di ba mas masarap you are steady inside with the passion that God is giving you?
Dahil panglima, ang passion po ay nagmumula sa loob, hindi po sa labas. Huwag kayong maghanap sa labas. Hindi kayo makakita. Ang passion ay nagsisimula. Passion comes from within. Sabi ni Ralph Waldo Emerson, nothing great was ever achieved without enthusiasm. Wala daw dakilang magagawa kung walang sigasig na paggawa. Pag sinabi nating the word enthusiasm, makinig po kayo mabuti so that you may know ano na ito. Pinapaliwanag ko paano ito makita. When we talk the word enthusiasm comes from the Greek words en. Yung pong en, big sabihin within, loob. Okay? Pag sinabi namang yung tinatawag nating tus o theos, meaning God. Kaya kapag sa literal meaning of the word is God within. Kaya totoo po yun. Kapag hindi na nananaan ng maalab ang Diyos sa kalooban mo, tamlay ang pananampalataya mo. Amen po ba? So to be enthusiastic or passionate is to be inspired by the God within you. Kaya wag mo hanapin yan sa loob. Ay sa labas, rather. Lagi mo lang yung pakiramdaman if God is really pouring out His presence. Saan? Dito. Sa kaloob-looban mo. Yung iba tawag nila belly. Yung iba naman heart. Kaya sabi sa Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spirit. Nasaan ba spirit? Wala sa labas. Fervor. Sino bang makakatats ng spirit? Hindi tao. Sino bang makakatats ng spirit? Hindi bagay. Sino bang makakatats ng spirit? Hindi lugar. Sino makakatats ng iyong spirit? Sino? This is the Spirit God. Kaya nang sabihin ni Pablo sa mga Kristiyano na maging maalab sa spirito, ang ibig sabihin niya, yayaan nilang ipakita sa kanilang buhay masiglang presensya ng banal na spirito tulad ng tubig na kumukulo sa apoy. Alam niyo po yan? The boiling water from fire. Talagang lalagay ng, sabi nga, ba't di mo'y ganyan yung kamay mo? Mag-aapoy siya. So ang isang palayok na kumukulong tubig ay aktibo, umiikot, naglalabas ng singaw at init. Hindi ito stagnant, hindi ito walang ginagawa o walang pakialam. It is why the writer of Proverbs wrote, sabi niya, sa Proverbs 4:23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. In English, sabi niya, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Kaya ang puso kapag hindi siya maayos, yung passion na yan, hindi rin maayos. Di ba sabi kanina, anong pumatay ng passion nila? Kasalanan. Nasaan ang kasalanan? Nasa heart. Di ba sabi ni Jesus, kung anan lang naman ng puso, yun ang galap ng nguso, at yun ang galaw ng tao. So anong laman ng puso mo? Make sure it is God or it is the Word of God. Yan ang tiyakin mo na laman. Kaya lang, gaano ba karami, gaano ba kadalas na nilalamnan ang puso mo? Kaya nga po, minsan kung ito lang ang inaasahan natin every Sunday, bagamat kasama to, napaka-minimal. Kaya nga po tinuturuan tayo mag-devotion. Dahil kung anong laman ng puso mo, yun ang magdidirect ng buhay mo. Have that? Kung anong laman ng puso mo, yun ang magdidirect ng buhay mo. The key to being passionate about the right thing is to have the right God as priority in your life. Tamang Diyos, isa lang naman ang tamang Diyos, ang pinakamataas na priority sa buhay. This is what I mentioned kanina, mga kapatid. Yung tinatawag nating excitement and enthusiasm. What was the difference? Excitement is a result of what's happening outside you, outside us. Pero kapag sinabi nating passion and enthusiasm is a result of what's inside of us. Ibig sabihin, kapag uma-attend siya dahil bonding, kapag uma-attend siya dahil swimming, galing sa labas. Ine-excite mo lang. Pero kapag walang bonding, walang swimming, walang eating, nandyan pa rin siya. Ang tawag dyan,
umaalab yung passion niya. Di ba? Papasin natin. Because the difference is, sabi nga, ang excitement galing sa labas, pero ang passion is a result of what inside us. It's a reflection of our heart. Kaya yung iba, na-excite lang, kaya hindi tumatagal. Pero ang mga tumatagal, they learn how to be enthusiastic or passionate because of God. Na nandyan sa kanila. Inside them. Mga kapatid, sabi ni Jesus na sinabi kanina, siya naniniwala sa akin gaya ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig ng buhay. And that is passion. Walang iba kundi the presence of God inside us, the Spirit. Okay? Then the last, ang passion po ay maaaring linangin. Passion can be cultivated. Ang passion po, or enthusiasm like any habit or skill can be cultivated. If you don't nourish your spirit, your heart will grow cold and passive towards the things of God. Mga kapatid, no, we serve God, sabi nga, who makes practice of doing exceedingly abundantly above beyond what we can possibly dream or imagine. And you are called to be a reflection of God, na puno-puno ng. Alam niyo po ba, bilang pangwakas, ito po yung aking iiwang payo sa inyo for this whole year. Wag na wag niyo pong pababayaan. Let me describe it from the book of Acts. Bakit ang mga tao, Kristiyano noon, hindi yung Sardis, hindi yung Ephesus, hindi yung Laodicea, but then again, in the book of Acts, we can learn from them. Bakit sila nanatiling passionate? Look at this verse as I end. In Acts 2:43, maraming himala at kamanghamangang ginawa ang Diyos sa pamagitan ng mga apostol. Kaya, sabi niya dyan, namuhay ang mga tao nang may paggalang at takot sa Diyos. Come to think of that. Verse 44. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makibahagi ang lahat. Verse 44. Maganda ang pagsasamahan naman, pinag-isa nila ang kanilang pananampalataya. Verse 45. Ipinagbi nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera ay pinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila, nag-aalab sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Verse 47, at palagi silang nagpupuri sa Diyos, walang absent. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, charismatic ang dating nila. Araw-araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ng mga taong kanyang inililigtas. Bakit ko po nasabi ito? Alam niyo po ba, they were so passionate. Why? Makinig po kayo. Ito po yung mga activity nila na nabanggit dyan, susumahin ko. Bakit consistent silang masigasig, maalab, or the word passionate? Una, they honor and fear God. Kaya sa buhay mo, kung hindi mo pinaparangalan at kinatatakutan ng Diyos, forget passion. Kasi ang passion, nanggagaling siya sa Diyos. You will never have this blessing. Pangalawa, they are united. Huwag kang mag-divide. Sabi dyan, nagkakaisa sila. Pangatlo, they give. Huwag kang maging maramot. Pumapatay yan ng apoy na binibigay sa iyo ng Diyos. Una, huwag kang lapastangan sa Diyos. Huwag kang divisive. Huwag kang stingy. Huwag kang kuripot. Pangapat, they serve. Huwag kang titigil. Kahit ano. Kung nagluluto ka, kung ano pa man, naglilinis ka, don't stop it. Because you're doing it to the Lord. Every now and then as you do it, kumanta ka, Lord. Kaya ako nung minsan pinaglagpaso ko doon sa CR, I'm so glad. Alam niyo bakit? Habang tinatanggal ko yung kasalaluan ng iba dyan, Lord, I can do it still. Yes, I can do it for you.
Bakit naman hindi? Pero yun naman po sana nagagaan ulit-ulit. They serve. Then follow, they fellowship. And then, of course, they congregationally worship. Nagtitipon sila para sumimba, katulad nito. Alam niyo po, sa lahat ng activities nilang yan, na-cultivate sa puso nila, ang alin? The passion for God. Amen po ba? So lahat ng niwala dito, tayo pong lahat ay tumayo. Yan po ang wag nating pababayaan, mawawala sa atin sa buhay na to. Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. In your presence, oh Lord, draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. Sige, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Yes, once again, Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, Ikaw lamang po ang dahilan ng bawat sigasig namin na mabuhay. Sigasig ng pananampalataya namin. Ang consistency nito, O Diyos, ang pananatili nito, ang patuloy na pagsulong nito, wala pong ibang susi, O Diyos, kundi Ikaw. Kaya sa umagang ito, nalaman namin, one thing that kills passion is sin, kasalanan. Kaya Lord, as a church, as an individual, we really want not just starting this year, but living this life in this year, Lord, nang wala po ang kasalanan, nang hindi nananatili ang kasalanan sa aming mga buhay. Because it will kill our faith in you, Lord God, that passion, that fire. Kaya sa umagang ito, as a church, kung naging kagaya man kami ng church in Ephesus, in Sardis, and in Laodicea, forgive us, Lord. Forgive us.
Patawarin mo po kami anumang uri ng kasalanan at pagkukulang na meron kami. At ugasan mo kami, O Diyos, sa aming pong mga karumihan. At balik mo po ang biyaya, ang pagpapala ng passion at apoy na nanggagaling sa iyo para sa aming mga spirit. The zeal that Paul said in Romans 12:11, upang ang aming mga paglilingkod ay di magbago. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi ka naming parangalan, katakutan. Tulungan mo kami na manatiling nagkakaisa, mapagbigay, naglilingkod, sumasamba, at nagfe-fellowship. In that, Lord, we saw that your people in the book of Acts, Lord, nanatili silang passionate. Kaya Ama, tulungan mo kami, O Diyos, because this is beyond our capacity. Ang passion po hindi pwedeng gawa-gawa lang siya ng tao. Ito po'y gawa mo, O Diyos. Kaya naman sa umagang ito, gumawa ka po sa kalooban namin. Minsan pa dahil pinagsisihan namin ang aming kasalanan, hayaan mo po muli maging masigla kami sa iyong mga salita. Maging masigla kami sa aming pagsamba sa iyo. Maging masigla kami sa aming mga fellowship. Ibalik mo po ang alab at sigasig at kasiglaan ng aming pananampalataya, not just for this day, but for the rest of our lives, Lord. Sa buong buhay namin, taglayin namin ang apoy ng paglilingkod, ang apoy ng pananampalataya na nanggagaling sa iyo. Kaya Diyos, bilang pagsisimula po ng taong ito, hayaan mo, O Diyos, ito yung isa or nag-iisang pahalagaan namin higit sa lahat. Ang kami po ay laging malapit sa iyo. Ang kami po ay laging aktibo sa iyo para yung sigasig ng pananampalataya namin, hindi siya manamlay at hindi siya mamatay. Kagaya ng nangyari sa Ephesus, sa Sardis, and in Laodicea. But then again, maiba po kami because we will maintain to serve you, to honor you, and to fear you. Kaya O Diyos, sa umagang ito, not just this time, hayaan mo pong muli manumbalik sa amin ang pagnanasa namin na magbasa ng iyong mga salita, lumuhod at manalangin sa iyong harapan, makipag-fellowship sa mga kapatiran, makipanalangin kasama ng iyong mga mandirigma, mga prayer warriors. At ayan at paintulutan namin ang mga sarili namin na masanay sa isang paglilingkod na tinatawag naming mga alagad ni Kristo Jesus, upang sa gayon ang apoy na ito hindi lang po pang one time, hindi lang pang one day, hindi lang pang 1 month, but this is for the whole life. Kaya Lord, alam namin, same lang, gagalaw pa rin ang mundong ito, maraming kaguluhan, maraming kailangan, but then again, we will live passionately, Lord, because of you. Kaya Ma, marami pong salamat sa iyong mga salita. Pinagpapala ko pong lahat sa mga katotohanan ito. Gabayan mo po kami bilang pasimula sa katotohanan ito. Maisagawa po namin ang dapat naming gawin for this passion to be restored at manatili pong mataas at maalab. Salamat po, Diyos. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, upo tayo sandali. Okay. Palakpakan po natin uli ang Diyos na sa pagandahan po ng Diyos sa ating mga buhay, no? At salamat sa Diyos dahil po sa unang linggo ng taon na ito ay napakaganda ang mensahe ng Diyos sa atin, no? Patuloy niya tayong inaalala, no? Patuloy tayong ini-encourage para ang ating passion ay magiging ganap po sa ating mga puso, no? Paalala lang po, yung pong hindi pa nakakaganap po do sa Thanksgiving, pwede pa po kayong magbigay. Sige nga po, lahat po na maalab na magbibigay sa Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin.
Salamat po aming Diyos sa umagang ito na muli, O Diyos, ay pinapaalalahanan mo, O Diyos, ang iglesyang ito sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga lingkod. Nagbibigay sila, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, upang patuloy na umalab, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya naman po, O Diyos, sa kabila na ito, O Diyos, ay nandito po, Panginoon, kami sumasamba, nagpupuri sa iyo, at ganoon din po, ito pong patuloy na pagkakaloob, O Diyos, na ilagay mo lagi sa aming mga puso't isipan, upang, O Diyos, ang layunin, Panginoon, ng iglesia ito, O Diyos, ay maganap po, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa na maabot po, Panginoon. I-bless mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Patuloy po naming inihingi, O Diyos, ang iyong kalinga, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Press down, shake it together, and run it over. Give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. Give, and it will come back to you.